Habang papalapit na ang laban, Luis Nery bumanat na at ayaw na malamangan at magkalutong Japan ang resulta ng laban sa paparating na bakbakan nila ng undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue. Title belts na nakataya sa kanilang bakbakan, umabot na ng 5 mga belts. Juna Sultan tuluyan ang pinalitan ng unang kalaban. Ipinalit mas delikadong kalaban nga ba? Jason Casimero nagbigay na ng mga pasiunang mga clues kung sino nga ba ang susunod na makakalaban ng angas ng Pinas na si John Riel Casimero. Pinoy nga ba ang makakasugupan ni Casimero? Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Wala na akong ibang magagawa pa. Kinakailangan ko talaga na pabagsakin itong si Inoue. Naglay ko naman ng mga magandang boxing skills at panahon na para ibubuhos ko na lahat-lahat ng mga nalaman ko sa boxing. Dapat lang talaga na pabagsakin ko itong si Inoue. Kahit pa nangangulugan na ito na isang madugong bakbakan. Ito ang mga ilang mga banat ni Nery habang papalapit na ang pagtutuos ng dalawang mga elite fighters. Kung matalo ni Nery itong si Inoue ay nangangulugan lang na ang ningning ni Inoue ay higupin ito ni Nery at siya na ang may mas pinakamatingkad na pangalan sa Super Bantamweight Division at uukit sa kasaysayan na isa sa mga naging undisputed world champion. Kaya lang, ang ikinababala lang ni Nery sa paparating na laban ay ang venue o pagdarausan ng kanilang laban. Di talagang lahat ay pumapaborito kay Inoue. Naniniwala naman si Nery na napaka-imposible na siya ay tatanggalin na kampiyon kung ang laban nila ni Inoue ay abot pa ito sa desisyon ng mga hurado. At ibinunyag din naman ni Bob Arum ng Top Rank Boxing na talagang hindi maalis sa isipan ni Nery ang itong mga bagay. Lalo na kung ang laban nila ni Nery at Inoue ay abot ito sa huling round ng laban. Pero ganun pa man, malaki ang tiwala ni Arum na itong si Inoue pa rin ang magtatagumpay sa dulo. Naniniwala siyang si Inoue ang pinaka-best fighter sa buong mundo. Pero kung magagawa naman ni Nery na matalo si Inoue para kay Bob Arum, ito na yata para kay Arum ang the biggest upset of the year. Dagdag pa ni Nery, sa paparating na laban ay talagang bagsakan at talagang may gagapang sa paparating na digmaan. Pwedeng siya ang makagawa nito o di kaya siya kakwento ang paggagapangin ni Inoue. Tulad ng naibagi ko sa inyo sa nakaraan, sa ngayon ay ginawang opisyal na 5 mga belts ang nakataya sa paparating na laban nila ni Nery at Inoue. At ang nakataya dito ay ang 4 na mga major belts ni Inoue sa Super Bantamweight Division. At idadagdag pa nito ang WBC Diamond Belt na ang nag-request ito kakwento sa WBC ay walang iba kundi itong si Inoue. Samantala, kung sa nakaraan ang nakatagtang harapin ni Juan Pan Sultan, ang boksingerong taga-Thailand na si Jack Pan Sangtong na may kartadang 15 wins, 9 losses at 30 knockouts, ay aba sa ngayon ay napalitan na ito sa boksingerong taga-Indonesia. At ayon sa nasabing post ay mas tougher na kalaban daw ito kaysa sa taga-Thailand. At ang boksingerong ito kakwento ay si Placidus Nuno at ang paglalabanan ng dalawa ay ang vacant WBC Asian Bantamweight title. At ang laban ay maaaring gaganapin sa Midas Hotel and Casino sa Pasay City yung June 1 sa taong kasalukuyan. Si Nuno mga kwento ay may kartada na 9 wins, 1 loss at 7 knockouts at meron siyang 2 draws. Samantala, sa gustong makakalam sa paparating na laban ni Casimero, tara ating pakinggan ang revelasyon ni Coach Jason Casimero. At syempre, video courtesy po tayo kay Cuadro Alas at My Boy. Yung kalaban po ni Otol, bibigyan ko po kayo ng hint, hindi po Japanese, hindi po Thailander. Basta yan lang po, hindi Pilipino. Hindi Japanese, hindi Thailander, hindi Pilipino. Chinese ba? Hindi ko alam. Basta pag Chinese, Thailander, mahihina lang po yan. Pag nakalaban ka ng Chinese, Thailander, sila po yung una-una po, yung pinakamahina na kalaban, Thailander, Chinese. Mahina lang po yan. Hindi naman lahat. Basta pag nakalaban kang Thailander, mahina lang talaga. Or Chinese. Noon, kasama yan silang tatlo, Japanese. Pero ngayon, yung Japanese ngayon, nag-upgrade na sila. Nakuha na nila yung mga technique ng mga Pilipino kasi. Dami na kasing mga Filipino trainer na andun sa Japanese eh. Yung in or out na moves, yan yung galaw ng mga Pilipino. Ngayon, nakuha na ng mga Japanese yung move na ganyan. Lods, ituloy lang ang paghamon at pag-asar kay Naoya Inoue.
parang kung siguro, pero pag mga ganyan, kasi may tumutulong sa amin na ano talaga guys, sabihin ko po sa inyo, may tumutulong po sa amin na kilala nyo na malaking tao talaga, na siya yung ano talaga, yung parang gusto din na magharap talaga sila, kasi nga ang daming tao na nagsasabi kahit sa lugar nila sa Japan na parang hindi pa sila kuminsido na si Inoue talaga yung hari ng hari ng sa timbang niya, kasi nga hindi pa niya nakalaban si Naoya Inoue. Marami po kaming marami po kaming kausap na mga Japanese na ganun yung mga sinasabi nila. Mga kakwento, nagbigay naman ng mensahe itong si Luis Neri sa ating pambansang kamao na si Pacquiao Manny. Si Neri at Manny ay parehong mga kaluwete. Si Sean Gibbons ng MP Promotions ay may ibinunyag dito na itong si Neri pala ay si Pacman ang kanyang iniidolo. Here with Luis Neri, southpaw like you, monster hunting basics, Tokyo Dome. You're on his idol, Manny Pacquiao. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po kung mabigyan dyan like, subscribe at click na rin sa bell button. So bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kikakwentong Anselmo Patilano, kikakwentong Bernardo Legaspi, kikakwentong Augusto Sales, at kikakwentong nanunod ngayong shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa nakwento sa inyo.